Guys, nandito tayo ngayon sa parking area, no. Pupunta tayo dito sa World Trade Center. So dito tayo nagpa-park dito sa may mas malayo para walang putik. Kaya kung pupunta kayo dito, dito kayo mag-park. Dito yung sa may Star City area. Kasi doon sa maputik siya. So ngayon papunta na tayo dito sa World Trade Center para makita natin yung mga sasakyan na naka-display dito sa PIMS 2026. Medyo makulimlim ngayon, maulan. So, tingnan natin. As I said, nag-park ako dito sa mas malayo para hindi maputik. Doon tayo sa may PICC nag-park. So, halika, tingnan natin. So, ito yung parking na maputik. Ito yung malapit dito sa World Trade Center. Sinasabi ko, hindi ako nagpa-park dito. Kasi nga, maputik siya. Ito yung Philippine International Motor Show dito sa World Trade Center. So, papasok na tayo ngayon. Ito yung itsura niya ngayon. Kakunti pa, maaga pa. Kaya mas maganda pumunta dito, mas maaga. Nandito na tayo sa may entrance. So, ipapakita ko sa inyo kung magkano ba yung babayaran. Halika. Ito ngayon yung itsura dito. So, pipila tayo dito para bumili ngayon ng ticket. Dito po yung bilihan ng ticket. Yung presyo niya ngayon. So, 200 pesos for children na mas mababa sa 4 feet. Libre siya. Pasok na tayo sa entrance para makita. Okay, nandito na ngayon tayo sa loob ng PIMS. So, check natin kung anong meron dito sa loob. Sasampulan ko dito kung ano yung makikita ko para ma-share ko sa inyo. Meron dito, karamihan dito syempre yung mga traditional na brands, no? Meron din dito mga Chinese pero konti lang. Yung Jayco, MG, saka Chery. Pero at least nandito yung Toyota, Nissan, Kia, Isuzu, marami pang iba. So, tingnan natin kung ano magandang makikita dito. Samahan niyo ako sa pagpunta dito sa... O, dito nakita nyo yung display ni Isuzu. So, meron siya dito nung kanyang Travis. Tapos, meron siyang MU-X. Maganda rin itong MU-X kaya lang medyo expensive siya kaya hindi ito masyadong bumibenta. O, ito yung interior ng Isuzu MU-X. Then, meron sila ditong D-Max. Yan o, D-Max na 4x2 at saka 4x4. Ang presyo nito, I think na nasa 2.4 million yung 4x4 So, ito yung display ng Isuzu D-Max. So, as I said, yung 4x4, mga 2.4 million. Tapos yung 4x2, mga 1.7 to 1.8 million. Ito yung boot ng Nissan. Mukhang ginastusan talaga nila. Ganda ng boot nila, laki. Ito yung bago ng Nissan, yung kanyang plug-in hybrid. Ito yung Navara Pro. Hindi ko lang alam kung magkano yung presyo nito, pero plug-in hybrid siya. Looks good in personal Makita nyo yung kanyang profile. Medyo may pagka-boxy ng konti. Ito nga, plug-in hybrid niya. Ang maganda dito, wala din siyang molye. Naka-cold spring. So, I'm sure maganda yung ride nito. Nice one, Nissan. Gusto ko yung style nito, malinis lang. So, ito yung itsura niya. Medyo simple lang din yung loob. Meron din siyang Nissan X-Trail na e-Power. Nawala na yung X-Trail sa Pilipinas, di ba? Mukhang ibabalik lang. I just don't know kung magkano yung selling price nito. Pero ang ganda niya, so, ito yung profile ng Nissan X-Trail.
Yan, medyo malaki na siya. Saka pabilog. Dati, di ba, yung X10, medyo boxy. Ito yung likod niya. Ito yung Nissan Kicks. So, nag-iba na talaga yung itsura ng Nissan Kicks, no? Ang layo na doon sa dati. Mukha na siyang modern. Yung side profile ng Nissan Kicks. Ito yung likod ng Nissan Kicks. Ganda rin siya, ah. Merong bagong EV itong Nissan. Itong Nissan Primera. Pure electric siya. Malaki siya. Kita nyo? Ito yung profile ng Nissan Primera. Naman yung likod niya. Looks good, ah. Yan, Nissan Primera. Pure electric. Yung pinaka-interesting, yung booth ng Toyota. Ito kasi yung number 1 sa Pilipinas. They cover about 46% of the local market. So, ano ang meron dito? Halika, tingnan natin. Naka-display nila yung electric na Hilux, LC300, Land Cruiser FJ, Hilux, Corolla GR, yung electric vehicle ng Toyota. Ito yung BZ4X. Pure electric siya. Ang selling price nito is about 2.76 million. Yan, o. BZ4X. Tingnan natin yung likod. Para yung likod ng BZ4X. Yan, ang itsura niya. Pure electric yan. Yung battery electric vehicle ng Toyota. Ito yung Toyota na pickup Hilux. Yan, bagong-bago yung design niya. Battery electric. Tingnan natin yung loob. Walang ang itsura niya. No? Same sa RAV4. So, same din ang itsura na similar siya sa mga LC300, LC250. Pare-pareho itsura. Pero karamihan pa din, plastic. Ito, plastic. Okay, meron din siyang aircon vent dito sa likod. Saka medyo naka-slant na itong upuan niya. Ganda siya, ha? Ito yung ahente, ang price nito daw is 2.5 million. Yan, pure electric yan. Wala naman siyang pagkakaiba doon sa doon sa diesel. Ito lang talaga gasoline at saka hybrid siya. Ito yung hybrid na engine. Itong hybrid ng Land Cruiser is gasoline. Yung diesel hindi siya hybrid. So itong interior ng Land Cruiser. Ito yung dream car ko. Kaya lang, mahal nito. I think aabot ito ng mga more than 6.5 million, if I'm not mistaken. Gusto ko. Yung Land Cruiser FJ. 2.575 million. Ganda niya. Ito yung likod ng FJ Land Cruiser. Ito yung likod niya. Ganda ng FJ. Ito, meron na siyang mudguard. Pagka nabihisan, ito, malaki na yung max niya. Size 18 na max. Okay, pareho din yung itsura, no? Doon sa LC300, similar sila. LC250, pareho din. Same material din. This one is interesting. Size niya, hindi siya masyadong malaki.
Ito yung likod ng FJ Cruiser. In terms of size, maliit siya. Pero tama lang, 5-seater. Ito yung GR Corolla. Ganda. Ganda ng GR Corolla. GR Corolla. Hindi ko alam kung magkano yung presyo nito. Ito naman yung Toyota Hilux Conquest. So, hindi ito battery electric vehicle. So, makita nyo, meron na rin siyang tuntungan dito sa side. Actually, sa personal, maganda siya eh. Attractive siya eh. So, pag naglagan mo ito ng accessories, nailip mo, ganda nito. Yung iba, ayaw ng harap yung grill nila. Pero sa akin, gusto ko siya kasi simple lang. Ng Conquest Toyota Hilux. Nice improvement. Ganda yung upuan niya, malambot oh. Sa boot ng bike, ito yung kanilang lineup ng mga SUV. So, halika, check-in natin. Ng V60. I think ang selling price nyo ito is about 2.8 million. Sura ng V60 REV. So, makita mo yung quality niya, maganda ha. Talo pa yung sa Toyota in terms of quality ng material. So, ang itsura niya. Okay, itong V60. Pumon, ang laki niya ha. 7-seater pala siya. Yan yung V60 na bike. Yung BJ40 na bike. Ang ganda rin niya. I like this one. Ang ganda pa ng kulay. Ito yung range extended vehicle, no? Ano pala siya? This is 1.5 liter engine. Tapos, that's of generator. Ang pure electric niya daw, kaya yung 150 kilometers. Ganda niya, o kaya niya daw, 1,200 kilometers ito, isang putang. Ganda nito, grabe. Tingnan nyo naman ang quality niya. Saka maganda dito, frameless siya, oh. Yung sa pinto. Ito yung likod niya. Ito yung frameless, yung door. So pag binaba mo siya, ganda. Ganda nito. Ganda nito. Ito yung pinakagusto ko sa ngayon ha. So far, ito nakita ko ha. Tingnan natin itong loob. Ganun pala siya. Pwede mo siyang ibukas. Likod. V30. Hybrid din siya na 4x4. Mura ng konti ito. Depende sa variant, 1.5 to 1.8 million to. Ito yung itsura ng interior niya. Color ng V30 hybrid. So hybrid lang siya, hindi siya plug-in hybrid. So 1.5 to 1.8 million depending on the variant. So ito yung Ragnar, no? Ang mahal siguro nito, tanong natin ang presyo. Para siyang Jeep. Pang-klase rin itong ano na to, style nito. 2.0 diesel. Ang selling price is 2.368 million. So, diesel siya. Mukha siyang heavy duty, ha. Ganda rin, ha.
Tura ng interior ng Ragnar. Ayan siya. Ito yun naman yung rear seats niya. Check natin itong Mitsubishi. Itong Mitsubishi mukhang malungkot eh. So, naka-display nila dito itong Destinator. Tapos, yung red, yung X-Force. Regular gasoline engines lang ito. Itong Destinator, na ano ko na ito, na test drive ko na ito. Maganda siyang tumakbo. Kanyang Outlander. Ito yung kanyang plug-in hybrid. Hindi ko lang alam kung magkano yung selling price nito kung ilalabas ko ito sa Pilipinas. Siguro naman. Pero malaki pala siya sa personal, oh. Yan, oh. Yan ang itsura niya. Look at the side view. Naman yung front niya. So, ito yung likod ng kanyang, Outlander na plug-in hybrid. Ito yung itsura nitong, Mitsubishi. White ang interior niya. Yung Jetour. Jetour G700. Selling price nito is 4.4 million. Plug-in hybrid siya. So, kaya din yan, more than 100 kilometers na pure EV. Ito yung interior ng Jetour G700. Very premium talaga siya. May dalawa siyang top case. Ganda rin. Yan dito, X70. Jetour X70. Drop by the station to grab a matcha or a drink. This one is 7-seater. So kung naghanap kayo ng 7-seater, okay itong Jetour. Ito yung interior niya. It is a customer lounge or discussion. O plug-in hybrid din itong Jetour X70. Affordable siya kasi it is about 1.5 million only. 7-seater na. So kung naghanap kayo ng 7-seater, okay ito, plug-in hybrid pa siya. Jetour T1. Yan. When Plug-in hybrid din ito. Selling price nito, I think about 1.8 million pesos. Ayan, ito yung Jetour T1. Yan naman, mas malaki itong T2. Ito yung Jetour T2. Itong T2 is 2.5 million. It can go to 120 kilometers yung fuel niya. Tapos mga 1,000 kilometers yung combined range. Ito yung itsura ng interior ng T2. Punta naman tayo dito sa Geely, no? So, naka-display nila dito, Geely EX2, yung Coolray, M-Grand, saka itong Pro, the Geely M-Grand. Looks cool. Itsura ng Geely M-Grand, hindi ko pa nakikita to. So, ganito siya. Of course, nandiyan pa rin si Geely Coolray. Geely EX2. I think ito yung pure electric ng Geely. Entry level siya. EX2 is 938,000 to yung top of the line na max is 1,038,000, no? Ang range niya is sabi 320 kilometers. Pure EV siya. Ang ganda nitong entry level, Cute siya. Good ng EX2. Mukhang bebenta to. Ang kalaban nito yung yung BYD.
Basic, pero maganda siya. Ito yung GEX5 EMI. Dalawang variant, actually tatlong variant ito, no? Isa yung Pro, isa yung Max, na pareho silang plug-in hybrid. Tapos meron pa siya nung pure electric. Selling price nito, yung I think yung Pro nasa 1.3 million, tapos 1.5 to 1.6 yung Max. I think 1.9 yata yung sa pure electric niya. Ang ganda niya, ah. Para siyang ano, no? Porsche. Saka yung quality ng build, parang ang ganda niya. Itong profile nito sa likod, gandang-ganda ako sa kanya. So, pag nakailaw yung kanyang taillights, ganito ang itsura niya. Of course, meron din silang Geely o Kabango. Honda. Ang Honda mukhang napapag-iwanan na. Nandito yung kanyang mga hybrid, yung Civic, and then nandito yung kanyang HR-V, nandito rin yung kanyang CR-V. Ang pinakabago lang sa kanila, yung Honda Prelude. Ito yan, Honda Prelude. Pero other than that, mga dati pang modelo yan. Tura ng Honda. Masyadong conservative yung kanyang design. Ito yung Honda CR-V. Ito yung Honda Civic na RS nila na hybrid. Yan ang HR-V. CR-V. Medyo mahal lang talaga to eh. Nasa almost 2.5 million to eh. I just don't know kung marami pang bumibili nito. Pero sa kanyang price level, parang ang mahal niya. So ito yung likod ng HR-V. Punta naman tayo dito. Ito yung all-wheel drive na CR-V. Ito naman yung Honda Prelude. Ito yung pinakabago ng Honda. Yung two-door sports car ng Honda, yung Honda Prelude. So, ganito ang interior niya. Tayo dito sa Subaru. Ito yung Forester nila. Ewan ko kung bumibenta pa itong Subaru. Kasi sa tingin ko ngayon, napag-iwanan na din sila. Dito ang Boxer, Forester na hybrid. And then meron kang WRX. Meron din sila dito ang Crosstrek. Ito yan. So, ito yung Forester niya. Ito yung itsura ng Forester. Very conservative din yung design. So, napag-iwanan na din siya. I-check naman natin itong upcoming, itong Omoda J2. Yung plug-in hybrid ng J2. Ang selling price is 1.4 to 1.5. Depende sa variant. So, plug-in hybrid siya. So, ito yung itsura ng loob niya. Simple lang. So, kung gusto niyo ng plug-in hybrid na medyo mura, ito, 1.4 to 1.5 million lang. J7. Ito yung likod ng J7. Yan. Ngayon, wala po siya wala po siya ng moonroof. Ito, meron. Pero, ngayon yung base model po, wala pong ADAS. Ito yung J5 nila na top of the line na 1 million. Almost 1.1 million pala. Hybrid lang siya.
So, J5 siya na EV, 461 kilometers for 1.4 million. Tapos pure leather ang interior. So, ito, meron pa siya ditong compartment sa harap. Ito yung sa tingin ko na value for money na EV na pure electric siya na 1.4 million ng J2. Indicative price. Indicative. And then, kaya ng 460 kilometers. 461 kilometers na pure electric, you know? Mura siya, ha? For its, ano, no? Tapos, naka-leather seat. Yan yung mukha siyang Range Rover, oh. Yun, oh. Electric din ng J2. Ito, medyo boxy yung design niya. Battery electric vehicle nila na medyo box type, no? About 1.8 million siya. Uy. So, yan ang itsura niya. Mukha siyang, ano, box type sa likod. Yun, oh, 5-seater siya. Laki rin ang kanyang screen, no? So, ito yung itsura ng interior niya. Naman yung Jayco J8. Ito yung malaki nilang SUV. Tingnan natin yung side profile. Yan, oh. Ang laki niya. Wala pa siyang selling price, eh. Siguro hindi pa siya ilo. Baka ano lang, ila-launch pa lang dito sa Philippine market, bago pa lang. So, ito yung itsura ng likod niya. So, yan siya. Jayco plug-in hybrid pala to. Akala ko pure electric. So, ito yung kanilang Model Y. Yan, Model Y ng Tesla. May sila ditong Model 3. Seater nila. Okay, no. Yan, o. Tapos sa likod, meron pang dalawa, kaya 6-seater. Tapos parang captain seat sa gitna. Meron din dito yung Kia. No, anong meron? Yung kanilang electric na EV9. Ito siya. Ayan, EV9. So, ito yung rear profile ng EV9. Yung electric vehicle ng Kia. So, ito pala yung interior ng EV9 na Kia. Kita niyo yung side mirror niya ay nasa loob. Hindi na yung sa labas. Parang electronic na yung side mirror. Ito yung interior ng Kia Carnival. 3.5 million. Ito yung interior niya. Maganda dito na itatago yung ano, third row seat. Relaxing siya. So, yung interior ng Kia Carnival. Yan yung EV5 na electric vehicle ng Kia. So, mas maliit ito sa EV7. So, ganito yung profile ng likod niya. Kaya kayo ng electric vehicle ng Kia, ganito ang itsura ng interior na ng EV5. Simple lang, pero karamihan din plastic. Even yung dashboard niya, plastic din. Pero simple lang yung design. Ito yung Kia Sorento na hybrid. Itsura ng Kia Sorento hybrid. White yung kanyang interior. Ito yung kanilang Kia Sonet.
Eh dati kasi nung unang labas ito, maraming bumibili nito eh. Pero sa dami ng competition, I think medyo humina na rin ang benta nito. Pero kung entry level na gusto nyo na gasoline na maliit, pwede ito. Dia Sonet. Ito rin para si Suzuki. Ito yung mga items nila. Itong Suzuki Front. And then yung Desire. Ano pa bang meron sila dito? Meron siya nung Suzuki Jimny, saka yung, of course, yung kanyang XL7. Ito na pala yung pure electric ng Vitara. So, ito yung itsura ng e-Vitara. Alam nyo yung Suzuki, number 4 na yata sa market. Malakas ang benta nila, ha? Itsura ng interior ng Vitara na electric. Ayan, no? Mahabol na rin sila. Kasi ang Suzuki, conservative mag-design siya, eh. Meron pala dito ang MG. Ito yung MG Cyberster. Ito yung kanilang, sports car. Yan. MG Cyberster. Ganda. Ang price nito is 1.398 na plug-in hybrid na para siyang MPV. Plug-in hybrid siya na 7-seater. So, kung 7 kayo sa family, ganda nito. Itong affordable price. Naman yung MG na van na G50. Alam ko mura lang to eh, pero maganda siyang pang pamilya, ha. Look at this. Plug-in hybrid siya. Ayan, no? Pang pamilya, kasi 7-seater eh. Tapos ito, kita nyo ba, no? Ito yung loob. Maka-captain seat ka pa. Interesting ito, ah. Plug-in hybrid din ito. Chess. Na plug-in hybrid din ng MG. RX-9 plug-in hybrid. Para siyang Mazda. Laki, ah. RX-9. Look at the profile niya. Mahaba yung hood. Ganda rin ito, ah. Ito naman yung likod ng RX-9 na plug-in hybrid. Ganda rin ang design nito, ah. Theater na plug-in hybrid. Ito, RX-9. Ganito ang interior niya. Premium ang itsura, ah. Ang MG4 na urban. Maliit lang siya. All electric pala itong MG4 urban. Yan, oh, ganda rin siya, ah. Maliit lang. Ito yung itsura ng MG4 urban na electric. Huwag yung loob niya, ah. For a small hatch, okay na okay siya. Kaya kay Cherry. Ito naman yung display ni Cherry. Yung EV niya. Cherry. Good shot eh, maliit. Ganda ng color scheme nito, ah, red.
yung itsura ng Cherry EV. What I love about this cute, full electric vehicle is that Cute siya. lots of space, really full, providing the best safety, features, and technology, and the best drive experience for its customers. And it's easy parts, the experience is good. Ito pala ang itsura ng likod niya. Kanilang Cherry EV. Yan, Cherry EV. Electric vehicle to. Ito pala yung Tigo REV. Maraming bumibili nito eh. Kasi affordable yung price for range extended EV. Ganda siya pagka naka-max. Ayan o. Ito yung interior ng Tigo 7 REV. Ganda din pala ha. Dito rin pala si VinFast. Meron siyang VF7, VF5, of course yung VF3. Ito yung VF7 yun na malaki. Lahat ng VinFast kasi is electric. Ito naman is 949,000 VF5. Napaka-basic lang talaga nito. Yan ang itsura ng VF5. So, ito yung VF5. You know, VF6. Tingnan natin yung side profile nitong VF6. Ito yan. Yan ang itsura niya. Yan yung pinaka-popular na VF3. Ito, mga 600,000 pesos lang. Okay, exit na tayo. Exit na tayo. Labas na tayo dito. Tapos na tayo. Pauwi na ngayon tayo. Nakita na natin yung mga naka-display dito. Teka, saan bang exit dito? Okay, exit na tayo. So, dito sa labas, meron din ditong mga naka-display, no? Pwede kang mag-test drive. Tapos dito, merong mga car clubs. Mayroon dito Nissan, yung GR Yaris. Saka nandun, mga VinFast na mga VF3. Ito yung test drive area nila. So, pwede kang mag-test drive dito sa labas. Yan, no? Pwede kang mag-test drive dito. Maraming different brands. Tapos na tayo, pauwi na tayo. Medyo umulan na. So mahaba na yung pila dito sa parking. So tingnan natin doon sa ating parking area kung marami ding nakapark. So yun, doon sila nagsisiksikan. Samantalang dito sa ating parking, maluwag naman. Ito na ngayon ang itsura niya sa parking. Marami na ring sasakyan. Kanina, nung dumating tayo, wala pang masyadong sasakyan. Kaya mas maganda sa umaga ka kasi sa hapon medyo mahirap na makakuha ng parking. So check natin doon sa ating parking area kung nasaan na. So ito na yung ating parking area. Meron din tayong adaping isang Ranger Raptor. Pakita niya is Toyota 86. Uy, ganda rin ang setup niya. Tingnan natin itong atin. Ito na tayo. Yan, okay. Pauwi na tayo. Alright.